Kaya ang mga kasama ko ng platoon leader nga naisabak talaga sa gera, Abok, Singa, Balawing, si Noblesa, Jacinto Cordero. Noon sir, related part dito ng stay nyo sa Mindanao, sir, naisip mo sir bakit pagkatulog dito? Actually, nung nag-take ako ng intelligence course noong 1980, ang aking sinabmit na staff, hindi man actually staff study, parang report ko is about the Mindanao Insurgency campaign. Ang nakita ko doon na pinagmulan itong insurgency is parang bawiin nila yung mga lupa sa mga Kristiyano. At saka parang there was an unfair distribution of funds for improvement. Kasi si Miswari, na nalagi doon sa UP, nakita niya how progressive is Luzon, how progressive is Visayas. Tapos nakita niya ang Mindanao. Samantalang nakita din nila na yung mga farm products of Mindanao dinadala doon to feed Luzon. Bakit walang pan dito? Improvement. Dalawa yung nakita nyo. Yun ang reason nila na kami noon mapag-aaralan din namin yun na di martial law. Nag-massive kwan din dito sa Mindanao. Nag-massive infrastructure development. Rural electrification. Itong cementing ito. Hindi. Pan ito eh. Hindi ito ang Maharlika Highway. Yung Maharlika Highway, yung papuntang Bukidnon. Yan ang Maharlika Highway. Na maraming improvement na ginawa dito, irrigation. By the time from the declaration of martial law onwards hanggang 1980, irrigation, roads, electrification. Pero parang nahuli na ba? Nakabuelo na yung decisionist movement. Na doon, naintindihan na namin na it was really decisionist movement. Yung Naman kayo nila na ano, napapawiin nila yung lupa. Bakit Okay. yung mga tao dito sa wala pang makita? Mayroon. Pagdating ng mga ilong gulo, dito mo. Yung mga ibang Muslim kasi noon, ipagbili man nila yung clearing nila, baba, magkapatid tayo, ipabili ko yung lupa, ikaw wala dito. Pagdating mo, magsabi ka nga hindi ko alam, babawiin mo ngayon doon sa nakabili. Mga ganun ba? That simple, ano? That scenario is repeated many times, duplicated in many areas. Ganun, mga ganun. So yung Christian group doon, sawa na rin. Binili ko na, babawiin na naman. Kaya ngayon, kaya maganda na. Although there are also instances dito na hindi rin magandang gawa ng Kristiyano. Kaya no, kung naging political leader siya doon sa isang lugar, magdala man lang galing doon sa kanila, ilagay dyan. Unting-unting mag-creep dyan. Bilihin ng mura yung kwan. Bilihin ng mura hanggang makuha nila. Mayroon din ganun. So, hindi lang partly kasalanan ng Kung ako ang mag-analyze, I do not blame. Siguro kung as a whole, kung the problem is 100%, siguro ilagay mo 25% din yung, or even 30% din yung kasalanan ng Christian population. At saka
leadership. Leadership. Yung 70% sa kanila. Plan. Yung 30%. Walang. Na I was even criticized sa mga Christian group. Makakuha nito. Sabi ko, hindi man. Baka Muslim. Hindi man. Aral ako. Kataga dyan, when I was already battalion commander. So you are given an area. Yung area ko, to front Saan area? 9 municipalities of Maguindanao and 10 municipalities ng Sultan Kudarat Province Nahati na. to operate with only 520 troops. How many companies? Tatlo. Rifle companies. Pero mayroon akong about 22 kapwa companies. Yun ang nilalagay ko sa detachment. Yung tropa ko, mobile. Sa Eminilip, wala kaming major confrontation. Kasi hindi man ako maka-operate as a battalion size. So ano yung kalaban ng Bibulot? Yung batalyon ng Pan. Imay. Imin is not a problem anymore. Tsaka yung loose command na sinasabi. Tapos, yung kalahati ng tropa ko is dedicated sa MNPA. That time, we were implementing the Lambat Bitag. Yung one-on-one na sinasabi. Ang one-on-one dyan noon is one brigade, one front. I was a part of that brigade, operating in one front, front 72, sa boundaries of Davao del Sur. Di, Colombia. Diyan ako. Minsan, ma-encuentro din kami in small unit operations while undergoing yung ano ba yung, anong term yun nun? Yung iniipon mo sila nga barangay, ano ba yun? SOT operation. While nagkakandak doon ng SOT, yung kuwang ko, maraming umigilid. Yun ang nakaka-score. Kasi gusto man nila istorbohin yung SOT mo. Because they really do not like to give away that influence barangay dahil si barangay is feeding them. Ayan. At saka inuna nila, kinuha yung malalaking barangay dahil mayaman. Libre na ang pagkain. Pera. So yun din ang inuna namin. Now we complete one SOT activity in a barangay in 3 to 4, 5 months. Kung minsan matagal, pwede. Kasi kung dali-daliin mo naman, baliktad man. Kasi at saka magtagal ka nyo kasi we also wait for the participation of the LGU kung ano yung problemang lalabas doon sa SOT. Halimbawa, water system. Ang ginagawa ko yung water system na problem is tinatap ko yung organization, Rotary, Lion, yung shooting clubs, yung adapt a barangay project. Bawa, kailangan nila ng water system. Magturok doon, gastos ng isang shooting club. Isa nagpapaputok doon ng 1,000. Yung 2,000 naman ilagay dito. Tapos tini-turn over nila sa barangay. Ganon. Ikaw lang yung Facilitate. Ganon. Sila yung nagbigay. Oo. Tapos, allow the LGU ayusin yung kalye. Ayusin yung schoolhouse. Ganon. So, hindi mo madali-dali. Yung development phase will take some time. While you are again starting in the nearby barangay. Yung cluster. So, sa insurgency operation, sa NPA ang nakita ko, the military cannot solve the problem by itself. You need the LGU component in the development phase.
Anong belief niyo, sir? The military must lead it sa the LGUs. Hindi mo man maasahan yung LGU. Pero Eh, ano talaga yung tama sa dapat? Ang tama talaga dyan is i-educate talaga yung LGU. That this is not a military problem. That this is not the military problem. Doon pa lang sa secretaries, kailangan mayroon lang magandang ano yan, muwa. O what do you call it? Na may national level na daw. May national level of understanding. What is the participation of this civilian government and where is the extent of the military? What to do? Ano? Tapos i-replicate daw. To from downward. Kasi kung military lang, yung development phase, you cannot. Yung kikiusap ka lang na gano'n-gano'n, it should be programmed. There should be budget. Ganun. Kasi kung tayo lang sa military mag-operate, papatay man natin sila, manganganak pa rin yan. There is always succession of leader. Diba? Pero we did not solve the root cause of the insurgency, which is the needs of the people. Yun ang nakita ko. Kailangan talaga yung needs of the people should be taken care of. Sabi niyo yun about solusyon ng sa insurgency and NPA. What do you think yung solution naman sa mga Muslim brothers natin? Mas complicated ito sa Muslim brothers natin. Kailangan talaga massive education. Kasi sa paniniwala nila, Christians are foreigners in Mindanao. Tanim na yan dyan. So, ano sir, sa cultural naman, dahil na yun ang brainwash ng One siguro, integration siguro. That there should be more Muslim brothers in the local governance. Hindi lang yung puro Christian. May mga pan din dyan. So that they will see na mayroon din silang leader. On the other hand, itong mga lugar naman na puro-puro sila, wala rin development. Because nandyan pa rin yung Datoism. Pag sinabi ni Dato, that's one part cultural, part of the culture. Na nung nag-operate ako dyan sa area na yan, the commoner or the constituent cannot even talk to a royal political leader looking eye to eye. Magganyan. Oo, Dato. Kinakausap ko yun, Dato. Dato. So, until now, sir, nandun pa rin. Nandun pa rin. Datoism. Nandun pa rin. Pero nag-evolve na siya ito dato ng political leader. Oo, naging political leader. Ganun. Pero noong panahon namin, I did not see much problem sa area na secessionist movement. Kasi during that time, mayroon tayo yung movement, yung effort of the government ng walang confrontation except yung disciplinary action, yung mga tao nila na hindi nila makontrol. Yung panahon ko nga batalyong commander. So sabihin mo lang, diyan kayo dito kami. Kaya mag-istorbo. Yung baril nyo, diyan lang. Punta kayo dito. Maglaro tayo. Walang baril. Walang baril. Pabili kayo yung palay nyo, palabas nyo. Wala lang baril. Ang nakikita ko dyan, a commander will succeed in the area if he will respect their culture.
So, sinasuggest nyo sir na i-respect yung tuition. No, not the tourism. Other parts of their culture. Halimbawa, do not disturb them during yung Ramadan. Because they consider that period as parang holy month. Ako, example ito. I was nearly a victim without knowing it. Yung mga sundalo ko, nakasalubong ng tiruray. Nagpabili ng baboy ramok. Kinatay ng mga sundalo, maliliit yung kanilang gamit. Hiniram yung kawali ng Muslim. Pinaglutuan. Yung kawali ng Muslim, bungi na nga yun eh. Yung hawakan niya. Maganda umiiyak yung mayari. Ha? Tinawag ko. Nanghiram kayo? Yes, sir. Saan nyo kinuha yung lunoto nyo? May doon ba answer na tiruray? Hindi man lang nyo ko ininfo. Immediately, tinawagan ko yung rear ng batalyon. Bumili kayo ng 2 kawali. Bago. Binigay ko doon sa may-ari yung isa. Pasanin nyo yan at para may gamitin kayo. Kita mo yun? That is one of how we could violate them without the commander knowing. Kung hindi ko pa nakita ang umiiyak, hindi ko nalaman yun. So yung mga ganun na culture. Another one is there are times kapag napabayaan natin yung sundalo natin magpunta man sa moske tapos magdura-dura na when the mosque talagang holy place yan kasi maghugas pa nga sila ng paa bago magpasok dyan eh. Tapos pupunta tayo dyan na magkain dyan eh, kalat mo lang ang dumi. Ganun na is yung traditions, not necessarily yung tourism. Other small part of the culture, igalang natin. Pag naigalang natin yun, igagalang din tayo. Because they consider it as a violation pag we do something na hindi maano sa kanila. Na there was even one na pinagkasundo ko yung 2 warring faction without a Muslim leader. Kulang. Ninirespeto naman nila. Hindi naman sila naggulo. Nagsumpa rin sir. Sa babaw ng Quran. Marunong man ako magsalita ng Muslim. Ang Muslim din ako. So naayos. Which paved the way na nag-surrender din ng sabi ko, i-surrender mo sa akin yung ibang baril mo. Yung isa, mag-surrender ka din, sir. Kung ilan ang i-surrender niya, yun din ang i-surrender ko. Sabi niya. Nag-surrender ng 20, nag-surrender yung 20 yung isa. Miss Battalion Commander na naman ako. 40 baril. Oh, mga ganun. Tapos yung isa, isumbong niya yung kalaban niya, di ma-encuentro mo, encounter na naman. Although, there are times na hindi ko rin pinagbibigyan ng mga ganun na it will create animosities din. Namimili ka naman. Oo. Patas ba? Okay. Surrender ka, mag-surrender ka din. Ang sa akin is, yung objective ko doon, as a part of my mission, is to reduce the circulating firearm in the area. Now, when you reduce the firearm in the area, di medyo na-improve mo yung peace and order, di ba? So, ganun lang sa akin. As an interpretation of the mission of maintaining peace and order. Kasi very big din yung mission eh. Di ba? So, bahala ka ngayon how to complete it. Na-interpret it that way. Na as much as possible, ay accommodate yung surrender rate para makilala natin. Hoy,
Binigyan ka na ng gobyerno ng bahay, binigyan ka na ng araro. Mag-araro ka naman, huwag ka na magsamok-samok dito. Mas mabuhay nga naman. Sama-sama tayo. Easier. Tapos, bisitahin ko, every now and then, kumusta na kayo? May nagsamok ba dito? Wala. You should be soft to them. On the other hand, itong kamay mo, kung magmaging ko, huwag mong pabayaan. Kasi, mayroon din silang ugali yan. Hindi go give them a finger, they ask for your pack. Mga ganun. When you give your pack, higit your hand. Hanggang lang. Meron hangganan tayo. Partner tayo, pero hanggang ganun. I have a mission to accomplish. Mayroon din kayo. So, magrespetuhan tayo. Hanggang. Okay naman. Pero yung mga ibang commanders na yung sinasabi nila na yung mga warmonger, bira lang ang alam. Ako siguro mabilang mo lang ang batalyong operations ko. Because I cannot operate as a battalion because of the big area. Ako, small unit na sa suma total, I gather more firearms than the other battalions who are conducting battalion operation. Mag-battalion operations ka ng 10 days. How much money did you spend? How much time? Hindi single firearm, wala ka nakuha. Pero yung small unit ko nga tag 2 teams, tag 1 team lang ka, makakuha ng isa, dalawa. So, tinalo ko sila. O, battalion commander ka na naman. Sa sunod, anniversary. O, in 2 years time, nakadalawang bisis ako. O. Yung sa suma total, maniwala din ako yung sinasabi ng ating mga higher commander. Sabi ni General Alcosiba, nung siya ang division commander namin, ang kanyang slogan is, do good, look good. Dinagdagan lang ni Enrile ng feel good. Di ba? Pero the original of that is, do good, look good. Very simple word. Di ba? Very simple word. When you do good, you are good to the people. Yung sinabi din ni General Abad, win the hearts and minds of the people in the battle area. Yung iba dyan, kung nandun, kalaban na. Circumstantial naman lang na nandun sila yung iba eh. So you segregate people from them. You determine their mass base. Kaya nga sabi ko kanina pa, huwag natin kalimutan yung sinabi ni great Chinese philosopher si Sun Tzu, di ba? Sinabi niya, know yourself and know your enemy. Sino sila? Sino ka? Segregate mo, huwag mo saktan. Ayan. Kasi oras na sinaktan mo yung hindi kasali, dadami. Multiplikan. Di ba? Sa side tuloy. Oo. Yun ang lagi kong tinuturo noon sa mga junior officers ko.